Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya ay itago lamang natin sa pangalang Cherry. Bueno, basahin na natin ang liham ni Cherry. Dear Kuya Peles. Una po sa lahat, Kuya, ay gusto ko munang kumustahin kayo dyan sa inyong himpilang Bombo Radio. Lalong-lalo na po sa inyong mga kasamaan dyan, Kuya, na dramatista. Isa rin po ko, Kuya, sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. Ako po'y lumiham sa inyo dahil meron din po akong problema. Nais kong ihingi ng payo. At sana po'y mapayuhan ninyo ako, Kuya. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Cherry. 25 taong gulang at isa pa po akong dalaga. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang lahat, Kuya Peles. Cherry, kailan mo ba ako sasagutin? Ang tagal ko nang naliligaw sa'yo. Sana masungkit ko ang matamis mong oo. Alam mo, napakabait mo. Wala akong masasabi sa'yo. Kaya lang, wala pa sa isip ko ang makipag-asawa Hindi naman ibig sabihin na kapag mag-showta na tayo asawa na agad syempre. Dapat kikilalanin pa natin ang isa't isa. Ganon din yun. Kapag sinagot na kita, di ibig sabihin, gusto kita. Saan patutungo yun? Cherry, ang gusto ko lang na malaman kung may pag-asa ba ako sa iyo o wala. Bakit? Nagsasawa ka na ba na pumupunta rito sa bahay? Hindi naman. Kaya lang, gusto ko lang manigurado. May mga nanliligaw pa sa iyong iba kasi. Baka maunahan pa nila ako. Alam mo, ang tunay na nagmamahal, matyaga yan. Diyan mo makikita sa isang tao kung gaano ka kamahal. Bakit? Sumusuko ka na ba? Ha? Kailanman hindi ako susuko sa iyo, Cherry. Tandaan mo yan. Maghihintay ako kung kailan gusto. Yun naman pala Basta, ayoko mo nang makipag-boyfriend ngayon. Sana maiintindihan mo ako, Rex. Sige. Respetuhin kong desisyon mong yan. At hindi ako magsasawang dumalaw sa iyo, Cherry. Friend, nanliligaw ba sa'yo si Rex? Oo. Bakit? Ay naku, huwag kang magkakamali sa kanya. Ha? Bakit nasabi mo yan? May problema ba? Ay naku, number 1 na sugarol yun. Ninanakaw, pati pera ng nanay niya. Ganun ba? Hindi ko alam yun Oo, ang dami ng pinatalo sa sugal yun. Sa bagay, hindi ko pa naman siya sinasagot Naku friend, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, bastidan mo siya. Naku, magsisisi ka sa bandang huli. Mabait naman si Rex kung tutuusin. Mabait na kung mabait. Pero gusto mo bang makapangasawa ng isang sugarol at magnanakaw? Ha? Hindi lang sugal ang bisyo nun. Magnanakaw din yun. Ganun ba? Mabuti na sabi mo yan sa akin, friend. Oo, mabuti na yung alam mo. Mamaya niyan mapapamahal ka na sa kanya. Naku, masasaktan ka na. Oo nga salamat ha. Buti't sinabi mo yan sa akin.
Hanggang ngayon pala nanliligaw pa sa iyo si Rex, anak. Oo nga po, inay eh. Oy, sinasabi ko sa iyo, anak. Maraming bisyo yon. Oo daw, sabi ni Helen. Nasabi na yan sa akin minsan nung nagkita kami. At hindi lang sugal ang bisyo. Magdadakaw pa. Inay, mabait naman po siya eh. Mabait na kung mabait. Tingnan mo naman yung bisyo niya. Nakakahiya. Nagdadakaw. Kaya siya tinanggal sa trabaho dahil sangkot siya sa pinagtatrabahuan niya noon na factory. Hayaan niyo, inay. Hindi pa naman kami magnobyo ni Rex. Mabuti naman. Sinasabi ko lang naman sa iyo. Baka sagutin mong bigla. Hay, dako, kawawa ka. Cherry, nandito na naman ako. At nangungumusta sa'yo. At sana naman, malaman ko na kung ano naman ang kalagayan ko sa puso mo. Nagmamadali ka ba, Gabriel? Hindi naman. Kaya lang, ang tagal ko na kasing nanliligaw sa'yo eh. Sana sagutin mo na ako. Kung hindi ka makapaghintay, di maghanap ka na lang ng ibang ligawan mo. Sa bagay, madami naman dyan na pwede mong ligawan. Maraming Cherry, babae dyan. Ikaw naman kasing gusto ko eh. Wala nang iba. Bakit nagmamadali ka na sasagutin kita? Kung kasi, hindi naman sa ganun. Kaya lang, gusto ko lang malaman kung anong kalagayan ko sa puso mo. Kasi makamaunahan pa ko ng iba. O di nagmamadali ka nga. Kung hindi ka na makapaghintay, huwag ka nang bumalik dito. Cherry, sabi ko naman sa'yo, hindi ako nagmamadali. Alam mo naman, ilan kami kasing nanliligaw sa'yo. Pwes, kung hindi ka makapaghintay, gaya ng sinabi ko sa'yo, pwede ka nang manligaw sa iba. Hindi, Cherry. Handa naman akong maghintay. Dahil mahal na mahal kita. Ganun pala eh. Alam mo, gwapo ka at mabait. Hindi ka mahirap mahalin. Kaya lang, respetuhin mo naman ang desisyon ko. Hindi pa ako handa na makipag-boyfriend. Sige. Iintayin ko kung kailan mong gusto mo. Maghihintay ako, Cherry. Ano, Cherry? Nakapag-desisyon ka na ba? Dun sa sinasabi ko sa'yo? Oo, Rex. Nakapag-desisyon na ako. Talaga? O ano? Tinatanggap mo na ba ang pag-ibig ko? Rex, kinalulungkot ko. Ibaling mo na sa iba ang pag-ibig mo. Ha? Bakit, Cherry? Ano bang hindi mo nagustuhan sa akin? Wala naman. Kaya lang, alam mo na, marami pa akong pangarap sa buhay. Gusto ko pang tulungan ang aking mga magulang. Pwede ka pa namang tumulong sa magulang mo. Kahit pag-asawa na tayo kung sakali. Hindi ganun kadali yun, Rex. At isa pa, may pangarap ako sa buhay. Kaya kalimutan mo na ako. Ilan sila kuya na nanliligaw sa akin? Kaya lang, may kanya-kanya silang bisyo. Kung ipagsasapalaran ko ang buhay ko kuya sa isang lalaki na kakasamahin ko habang buhay,
ay para wala akong nakikita sa mga nanliligaw ko at ayaw kong pagsisihan ang pagdesisyon ko kung sakaling magmahal ako. Isang araw, kuya, ay... Ano ba naman yung mga maliligaw mo, anak? Puro may mga bisyo. Wala bang matino na maliligaw mo? Inay naman. Oh, diba? May sugarol at may magdanakaw. May tamad, may adik at may hiwalay sa asawa. Ano ba naman yan? Ano magagawa ko, inay? Sila yung pumupunta dito sa bahay para manligaw. Oh, ano kaya? Kung mag-abroad ka muna para maiwasan mo muna ang mga naliligaw na puro mga walang kwenta. Sa bagay, inay, may punto kayo dyan. Ano kaya kung pumunta muna ako sa ibang bansa para maiwanan ko yung mga maliligaw sa akin? Tama! May ipon pa naman kami ng itay mo dyan na pwede mong gamitin. Yun na lang muna ang gamitin mo na paglakad sa mga papeles mo. Hayaan niyo, inay. Pag-iisipan ko yung sinabi niyo. Aba, huwag mo nang pag-isipan. Habang bata ka pa, samantalahin mo para din sa kinabukasan mo yan. Sige po, inay. Kapag maluwag na ang sitwasyon, pupunta ako sa ibang bansa. Pero sa ngayon mahigpit pa yata ang mga agency. Wala pang hiring sa ibang bansa. Ganon ba? Sinabi mo yan para tumigil na yung mga naliligaw mo na yan. Opo, inay. Jerry, kumusta na? Sinasabi ko sa'yo. Napag-isipan mo na ba? Sana maintindihan mo ako. Ha? Teka, ano bang ibig mong sabihin, ha? Kasi, sabihin mo, Jerry. Kasi may plano pa ako sa pamilya ko. Ha? Ano yun? Gaya ng nasabi ko sa'yo noon, gusto ko munang makatulong sa mga magulang ko. Pwede ka pa naman makatulong sa kanila. Kahit na may pamilya ka na, hindi ba? Oo, pero iba kasi kapag wala pa akong asawa. Ganun ba? Ibig bang sabihin yan wala akong maasahan sa'yo? Gabriel, maghanap ka na lang ng iba. Marami naman diyang babae Sayang Marami pa naman akong plano para sa ating dalawa kung sasagutin mo ako. Alam mo, hindi masasayang ang mga plano mong yan. O di magligaw ka sa iba. Siguro, hindi na. Iisa lang kasing babaeng tinitibok ng puso ko Ikaw lang, Cherry. Ada, sino kaya ang dumating na nakakotsing yan? Ha? Ewan ko, inay. Hayad na siya. Ay, magandang hapon po sa inyo. Dito po ba nakatira si Cherry? Dito nga po. Bakit po? Anak ko po siya. Ako nga pala si Adolfo. Kagagaling ko lang sa ibang bansa. Nakita ko kasi sa Facebook ang profile ni Cherry. Anak niyo po ba siya? Ako nga po si Cherry. Bakit po? Nagtanong-tanong ako sa mga tao dito sa barangay ninyo. Kaya ako natunto ng bahay ninyo. Bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? May hindi nyo na itatanong. Balo na po ako. At ako'y naghahanap ng mapapangasawa. May isa ho akong anak. Napaka-presko naman ng matandang to. Jerry, kung ano yung kinaganda mo sa
picture mo sa profile mo mas maganda ka pala sa personal. Sandali lang po. Ah, Ano palang pangalan mo? ay, ako po si Dolpo. Dolfo. Kakikilala pa lang namin sa iyo. Hindi ko binibenta ang anak ko. Opo. Tama yung sinabi ng nanay ko. Saka, bata pa po ako Yan ang gustong-gusto kong mapangasawa. Yung kagaya mong bata pa. Kaya nga ako nagpunta rito para alukin ka kung gusto mong mag-asawa na. Ako na lang kasi wala na akong kasama sa buhay. Gusto ko lang mag-asawa. Nabigla ako, kuya. Dahil sa dinami-dami ng nanligaw sa akin, wala akong nagustuhan. At nagbalak pa ako, kuya, na mga ibang bansa. Kaya lang hindi natuloy. At isang araw, kuya, bigla-bigla na lamang may isang tao na may edad na sumulpot sa amin at nagpakilala. Nakita niya pala sa Facebook yung profile ko at natunto ng aming bahay. At bigla-bigla, kuya, ay nag-aalok ng kasal. Gusto raw niya akong pakasalan. Kuya, nabigla ako sa nangyaring yun. Hindi ko alam, kuya, kung bakit bigla-bigla na lamang niya na nagustuhan ako. Pati si inay, kuya, ay nagtataka. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? May itsura naman ang lalaking yung, kuya. Kaya lang, siyempre, nabigla ako. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? At alam kong babalikan pa ako ng lalaking yan. Sana po, kuya, ay matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Cherry. Alam mo, Cherry, may mga pangyayaring ganyan. Bakit ba wala kang swerte sa mga nanliligaw mo? Abay, sa dinami-dami ng manliligaw mo, puro may bisyo. Abay, sino ba naman ang babae? Na ang mapangasawa may bisyo. Abay, daladalan mo yan, pasan-pasan mo yan na kung sa buhay mo kapag nag-asawa ka na may bisyo. Binalak mong mga ibang bansa kaya lang hindi ka pa natuloy. Gusto mo bang makatulong sa mga magulang mo kaya wala kang sinagot sa mga magulang mo. Ngayon, bigla-bigla lamang na may nagpakilala na galing pala sa ibang bansa. Alam mo naman, kapag galing ng ibang bansa, may manggarbo yan. May sasakyan pa. Ngayon, nagustuhan ka pala. Nakilala lang yung pangalan mo sa Facebook. Kaya nabigla ka. Ngayon, ang mas nakakabigla, bigla na lamang nag-alok na gusto ko niyang pakasalan dahil balo naman siya. Alam mo, Cherry, kung minsan dumarating sa buhay natin yung hindi natin inaasahan. Ngayon pala, magbibigay sa atin ng swerte. Abay, kagaya niyan. Isa na palang balo at isang anak. Pinakilala ang sarili niya galing sa ibang bansa. At may sasakyan pa. Abay, Cherry, pag-isipan mong mabuti. Kung sa mga nanliligaw mo wala kang nagustuhan, siguro naman hindi naman kita pakikialaman dahil sabi mo nga yung mga nanliligaw mo puro may bisyo. Pero yan, Cherry, hindi na pa masyadong katandaan. Kung gusto mo nang lumagay sa tahimik at gusto mong guminhawa ang buhay mo, bakit hindi? Bagamat sinabi ko yan, may plano ka pa namang mga ibang bansa,
Subukan mo rin. Baka sakaling doon mo makita yung swerte mo. At pag-isipan mo rin yung lalaking bigla na lamang sumulpot dyan sa inyo. At alam mo, hindi pa yun ang huli, ha? Babalik-balikan ka yan, liligawan ka yan. Pag-aralan mong mabuti kung ano yung nakakabuti sa iyo o sa pamilya mo. Alam ko na maganda pa rin ang naghihintay sa iyo. Abay, swerte mo na yan. Cherry, kung sa mga nanliligaw mo dati, malas mo siguro, baka yan yung swerte mo. Kaya lang, hindi naman sa minamadali kita, bata ka pa naman. Kung balak mo mga ibang bansa, bakit hindi? Pagbigyan mo yung mga magulang mo, nang sa ganon, makatulong ka pa sa kanila. Maintindihan mo. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Cherry. Huwag kang magmadali, mag-isip kang mabuti para maganda ang naghihintay sa iyong magandang kapalaran. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.